Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is July 27, 2026 at yung ngayon ay papunta dito yan sa may Ayala Malls. Dito yan sa may circuit, Ayala Mall Circuit. Carmona, Makati po at dadalhin po natin sa may Greenbelt Drive, San Lorenzo, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. PLM. Wala namang nakalagay na one way. Wala namang nakalagay na one way dyan, oh. Sa ipinapataw na charge sa systems loss dun sa ating mga electric bill cut of one. Bago mag-isang oras yung kanyang SONA ay tinutukan ng Pangulo itong systems loss na binabayaran ng publiko. Ito yung systems loss kung saan ay mga nawawalang kuryente mula dun sa power provider natin at yung nawawalang kuryente na yon ay pinapatawan ng kaukulang halaga at ipinapataw sa ating mga consumer. Katulad ng Pangulo, walang kasalanan ang mga consumer kung sakali bang magkaroon ng systems loss o nawawala yung kuryente nito ng kuryente, kaya hindi marapat na ito ay ipapasan sa taong bayan. Bukod kasi rito, hindi alam naman na marami na yung halaga ng systems loss na makikita natin sa ating mga electric bill ay pinapatawan pa yan ng 12% VAT sa ating electric bill. Kaya sabi ng Pangulo, hindi lang hihilingin kundi demand ng publiko na alisin na ang systems loss sa ating mga electric bill. Kaya inatasan ng Pangulong BBM ang Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang pag-amyenda dito sa IPRLO at tanggalin ang probisyon ng batas na nagpapahintulot ng paniningil ng systems loss at buwis na sa kaakibat dito. Bukod dyan, iniling din ng Pangulong BBM sa Kongreso na agad ding ipasa itong tinatawag na Sariling Kuryente Act. Ito ay para naman mapabilis, simple at magkaroon ng abot-kayang pagkakabit ang mga bahay, mga tahanan ng mga solar panel. Samantala ay kalalabas lamang na statement ito mula kay late Representative Martin Romualdez doon sa naging pahayag ng Pangulong BBM kung saan sabi ng kongresista mula sa Leyte, masakit ito sa kanilang pamilya, yung mga tinura ng Pangulo, pero iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Ayon din siya na gawin ang tama at ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaang ebidensya ang siyang magsalita. Sa paghuli ay naninindigan ng dating leader ng Kamara na wala siyang ginawang anumang labag sa kanyang batas at kahit sa lugar, kahit sa anumang oras ay handa niyang patunayan ang lahat ng ito. Media. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Sa
Sa puntong ito, makakausap natin si Professor Anderson Tapia, Professor ng Public Administration sa University of Makati. Magandang gabi po, Professor Tapia, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi niya at magandang gabi din sa mga tagapakinig natin. Okay, well, siguro tatanungin ko muna sa inyo, ano yung feeling nyo yung sinasabing pasabog dito sa zona ng Pangulo? Well, ang nakita nating pasabog, no? Tama, within the first 5 minutes, nabanggit na natin yung nabanggit na ng Pangulo yung in fact exacting accountability from the former speaker, no? So I think that was also important kasi yun yung overarching theme nitong SONA speech na to, anti-corruption, without belaboring the details, ika nga, no? So I think yun yung pasabog na nakita natin niya. Oo, maiksi lang, mabilis, and then he went on to business. Yeah, that's right. Kasi alam din naman natin that there's only certain things that you can do at your level. And you let the institutions work, no? Pag yung institutions, meron na mga aparatos ng gobyerno na talagang mayroong obligasyon na tungkulin na pagpatuloy, ika nga yung investigasyon at pagpaprosecute, no? And I think it was a conscious decision on the part of the President to tackle the issue within the first 5 minutes of his SONA para pag-usapan na natin yan and then let's move on to other more important issues. Yes, and he did mention about the pag-aresto at pagbawi ng 25 billion pesos mula sa flood control scam. Mula po sa isang katulad po ninyong professor ng public administration, ano, may totoong pagbabago ba sa sistema ng DPWH o lipat kargada lang ng mga tao? Well, I think it's still an ongoing reform initiative, no? Kasi it didn't happen naman overnight. But ang gusto ko dun sa naging SONA ng Pangulo is, since it's the anti-corruption narrative that took front and center of his speech, ito dun sa issues ng economic recovery. Kasi alam naman natin na ang dalawa sa pinaka-importanting issue na inaasikaso ng mga kababayan natin ay yung pag-harap in fact doon sa flood control anomalies at saka yung mga gas issues, presyo ng bilihin, at nagawa ng Pangulo in fact na i-connect yung dalawang importanteng issue ngayon. Opo. Well, ano po sa tingin nyo ang naging kakaiba o kinaiba ng SONA ngayon sa mga nakaraang talumpati ng Pangulo? Well, merong medyo merong mga bagay na bago, no? For example, binanggit niya yung artificial intelligence na magiging malaking bahagi na ng pamamahala. I think that's an important development. Nabanggit niya rin yung nuclear energy na magiging importanteng initiatibo in the years to come, no? And I think it's also important dito sa mga makabagong teknolohiya na ito that would perhaps determine his Nakabili na ako ng ano ni Ena, tasty bread, halaman, lettuce, pipino. Mahal din yung lettuce, saka yung pipino. Yung allowance para bukas, ibalik mo na lang sa ano, yan sa may tax kasi dyan ko kinuha. Kasi meron pa namang isda dyan.
kulang pa, no? Kasi kung hindi natin gagawing measurable yung mga indicators na yun, medyo mahirapan tayo mag-determine kung ano yung dapat nagawa at kung ano yung kulang pa. Alright, maraming salamat po, Professor Emerson Tapia, Public Administration Professor po ng University of Makati. Maraming salamat po. At yan ang mga marasgadang balita ngayong araw. Ako si Nidia Fortwood. At ako naman si Jeff Patagones para hindi mo isusapan na hanggang susunod na. Marasgada Balita. Bawat issue, lahat, malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, bawat may karapatan magtanong. That's the democratic right. Tama si Attorney Jeff Wow. Hindi naman tayo we can contest for ourselves. Yes, asking tuwing Huwebe, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media. Narito naman ang balita, inyong PRTV News Break. Dahil hindi tumigil ang balita, Umangkit sa anim ang bilang ng mga namatay. ang mga kaganapan sa pagsulong ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV News Break. Ako po sila Josie Pumilo. PRTV Prime Media. Mawalang galang na po, babalik sila para bumbanan with due respect. Inatok ng baha dahil sa bablan ng pagbabayaran ng Ranger Darian. Ito, fighting corruption. It's systemic corruption. Carlos Flores. Eh, paano naman marami pang nag-resign kasi sa napakulong? Lee Marquez. Seryoso, sincero, at yung buong Nino de Leon. Sa totoo lang, tumitok lang tayo. At ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaca. Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa silay? At Jessica Bercia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarating. With due respect, hindi ko alam kung na-invento na po ang PRTV Prime Media. At sa bayan pa papakinggan ni CMM Radyo Patrol sa Israel at FM Radio Original. Ang dami ng nangyayari sa bansa. Pagkaanin natin ang diskusyon dyan. Nagmaganda ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Kalma. Pag-usapan natin yan. Tingnan natin, ano na nilang salok dyan? Tama sila Sandro Montona. Kadaman ka. Magpakapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DCMM Radio Patrol sa Istresta, DCMM General at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime. mabangon, sana tulungan para sana ibubuti na lahat. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Mga nagbabagang balita. Paglaban kontra korupsyon, kabilang sa pangunahing issue, tinulungan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Marco Romualdez, hayag ang ibinunyag. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan natin ng aming pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Systems law sa kuryente na pinapasa ng mga consumer, pinatatanggal ng Pangulo. Naumani naman ang palakpak at standing ovation. Posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinagpapalagay ng Pangulo. Nanindigang hindi magpapasigil ang Pilipinas mula sa mga pang-aalipusta. Anong tawag dyan? Matapos ang pagsabog sa labas ng compound nito, isa pang pampasabog na-recover naman malapit sa gate ng Senado. Someone someday, number 1 sa Netflix, magsisimula na rin sa Free TV ngayong gabi.
Pagdating sa kanyang zona, binanggit na agad ni Pangulong Marcos ang patong-patong na kaso na kinakaharap ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ngayon din ang mga pulisya na tutugon sa maliliit na kita ng ilang Pilipino at negosyante sa bansa. Live mula sa matasang pambansa ng Papatrol, Domingo. Chad, ano ang pinalakpakan na bahagi ng talumpati ng Pangulong Marcos? Alvin, sa simula pa lamang ng kanyang ikalimang zona ay inihayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahain ng mga kaso laban sa kanyang pinsan at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang kanyang naturang pahayag, pinalakpakan ng gusto matapos niyang idiin na uunahin niya ang bansa kaysa sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko Idiniin din ng Pangulo na hindi titigil ang kanyang pamamalaan. Ito. Sa taas po. Sa taas. Dito yung tinuturo. Saan ba tayo, Lee? Sa may tubig? Joseph at napisipan ng pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nakabalik sa treasury. Sa kabila nito, kapansin-pansin na hindi na isama sa zona ng Pangulo ang anumang update tungkol sa pugante at dating kaalyado ni Romualdez na si dating House Appropriations Committee Chairperson na si Zaldico na nakapuslit palabas sa bansa bago siya masampahan ng kaso at ngayon humihiling umano ng political asylum sa Europa. Pero ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya na patuloy na magtatrabaho ang administrasyon para habulin ang iba pang sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Pinapalbayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sarado naman to. Naglabas naman ng pahayag si Congressman Romualdez kaugnay sa Sarado po. Ah, May police. yan. Kasi dito rin po yan. Yan yung ano. Baba. Sige po. Sige. Sarado eh. Sige po. Sige po. Ano ba yun? Anong klaseng ano? Napakasuplado. Suplado eh. Ay, Diyos ko. epekto ng krisis sa bansa. Kailangan muna tayo mag hanap ng gasolinahan. Maubusan na ng gasolina.
po.